Tayo po'y sama-samang manalangin, mga kapatid. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, minsan pa po kaming sama-samang lumalapit sa iyong banal na harapan. Nagpapahayag kami ng kilalaman ng aming mga puso ang pagpapasalamat namin, Ama, dahil sa lahat ng kabutihan mo sa araw at gabi na aming nararanasan sa buhay na ito. Panginoon, salamat po sa iyong mayamang awa at paglingap sa bawat isa sa amin. Kahit madalas kaming magkulang sa iyo, matyaga ka pong umaakay sa amin at nagpapaalaala, nililingap kami sa araw-araw. Salamat po sa pananatili sa aming mga puso ng pagnanasang makapagpatuloy sa aming napasimulang paglilingkod sa iyo. Salamat sa damdaming nasa aming mga kaloobang napapamahal sa amin ang aming nakilalang pananampalataya dahil napatunayan namin ang kabutihang naidulot nito, Ama, sa aming mga buhay. Tanggapin mo po ang aming sama-samang mga pagpapasalamat at minsan pa kaming nakikiusap sa iyo. Minsan pa sanang patawarin mo kami, Panginoon, sa mga kasalanang amin pong nagagawa. Ngayon kami po sa harapan mo'y nagpapahayag. Ipinatawad na namin ang naging pagkukulang sa amin ng aming mga kapwa. Kalakip nito ang aming sama-samang pagdaing sa iyo na sana'y patuloy mong kahabagan ang lahat ng iyong mga anak sa lahat ng dako. Hipuin mo ang aming mga lupang katawan. Sana, Panginoon, maawa ka sa mga kapatid naming may mabibigat na mga karamdaman at nagsisikap makapagpatuloy na may paglingkod sa iyo ang nalalabi sa kanila. Sana, Panginoon, hipuin mo ang kanilang mga lupang katawan. Sana'y makaramdam ng alwan at kaginhawa ang nagmumula sa iyo. Sumagip ka po sana ng mga nasa mahihirap na mga kalagayan. Sana, Panginoon, pagpalain mo ang bawat kaluluwang natututong magbukas palad upang makadamay sa pangangailangan ng mas nahihirapan. Basbasan mo kaming lahat sa oras na ito, Ama. May kanikanya po kaming mga ibig na ilapit at ipakiusap sa iyo. Sana, Panginoon, huwag mo kaming pagsasawa ang pakinggan. Wala po kaming ibang inaasahan sa buhay na ito kung hindi ang mahalagang tulong at saklolong nagmumula sa iyo. Samahan mo kami sa kabuuan ng aming pagtitipon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Sana'y patuloy mong buksan ang pintuan ng iyong mga salita upang aming maunawa at aming maisagawa. Kahabagan mo ang mga kaluluwang nakikinig ng iyong mga salita, ang aming mga panauhing kasama namin sa oras na ito. Sana'y buksan mo rin ang kanilang mga puso. Tulungan mo silang kanilang maunawa ang halaga ng paglilingkod sa iyo. Paghariin mo po ang iyong kapayapaan sa kabuuan ng aming pagtitipon. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid, at magandang araw po sa lahat ng ating mga panauhin. Salamat po sa inyong pagpapaunlak minsan pa sa atin pong paanyaya at salamat sa Diyos sa muling mabuting pagkakataon na mayroon tayo makapagkatipon sa oras po na ito. At paalala po sa ating mga panauhin din na dumadalo ng ating pong mass indoctrination. Tayo po ay nasa ika-13 araw na sa araw na ito, mamaya pong alas 7 ng gabi, ang ating pong ika-13 session. Kung loloobin po ng Diyos, hanggang bukas po ito. At sa atin pong schedule naman this coming Friday,
ay meron na po tayong mass baptism na isasagawa kung loloobin po ng Panginoon upang maghudyat naman ang panibagong pasimula ng atin pong bagong session sa darating na Lunes, January 12, alas 7 pa rin po ng gabi, Philippine Standard Time. Salamat po sa inyong pagpapaunlak at tayo pong mga magkakapatid naman ay sama-sama pa rin tayo na umalalay sa atin pong mga panauhin matapos nila ang pakikinig ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Agad na po tayo namang dumako dito sa isa sa mga bahagi po ng ating pagkakatipon, ang patuloy natin pong pag-aaralan, ang ating pagpapaalalahanan, ang sama-sama po natin pagtunghay sa ating pinagkakaisahan na pananampalataya ng mga magkakapatid na siyang batayan ng atin pong sama-samang mga paggawa. At itong nakalipas nating pag-aaral, nadinig natin yung pangdugtungan natin, at ito ay mayroong malaking kinalaman sa mga bagay po na dapat nating sama-samang magawa. At babalik po tayo ngayon saglit dito sa mga basic na bagay na dapat ay laging aware po tayo. Dahil ang ating pamumuhay na sinasabi po ng banal na kasulatan, pagka pamumuhay yan, bahagi po yan ng araw-araw. Maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Dahil araw-araw na binibigyan tayo ng Diyos pa ng buhay, meron tayong pamumuhay. Kasi may ipamumuhay ka, Bawat araw na nagigising pa tayo, awa ng Diyos, buhay pa tayo, may ipamumuhay tayo. Magsasalita tayo, kakain tayo, magbibihis tayo, makikitungo tayo sa ating kapwa-tao, magdadala tayo ng ating pamilya, maghahanap buhay tayo. Lahat po ng mga bagay na yan, bahagi ng ating pamumuhay. Kaya dapat lang na sa tuwina ay mayroon tayong full awareness kung paano ba tayo nararapat na mabuhay ayon sa Ebanghelyo. Dahil ang ating pamumuhay, kung tayo ay mga Kristiyano, dapat ay karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Na yun po ang ating pinagkakaisahan. Kaya kahit sa ating pagkakatipon, yung mga kapananampalataya, pagkakapananampalataya, kapatid na Rodel, kapatid na Josel, kasama mo yun sa pinananampalatayahan mo. Kasama mo yun, nagagawa nung iyong pananampalataya, nagpa-practice ng ating pananampalataya. Kaya nga, sumasampalataya tayong mga magkakapatid na mayroong oras, mayroong panahon, mayroong mga bagay na gagawin tayo, kagaya na sinasabi sa Ecclesiastes na mayroong kapanahunan sa bawat bagay, sabi sa 3:1. At panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Yan, May kanya-kanyang panahon . Merong panahon ng pagsasalita at meron namang panahon ng pagtahimik. Ang sabi doon sa 3 at 7, kung ating ipagpapatuloy, panahon ng pagpunit, panahon ng panahon ng pagtahimik, at panahon ng pagsasalita. Kaya, merong panahon na magsasalita, dapat ka magsalita. May panahon na tatahimik dahil kailangang makinig. Tayo ay tatahimik at makikinig. Kaya ngayon po, panahon ngayon ng pagtahimik ng hindi dapat magsalita at panahon ng pagsasalita nung dapat magsalita. Kaya po, sa ating mga pagkakatipon, panahon ngayon ng pakikinig ng mga dapat makinig
At sa bahagi naman ng nagsasalita, panahon naman ng pagsasalita. Yung mga kapananampalataya, pag panahon po ng pakikinig, makikinig yon. Kita mo yung mga kapananampalataya, kapatid na Rodel, pagka panahon ng pakikinig, pare-pareho sila dahil iniibig nila ang pagkakapatiran. No? Opo. Pag iniibig mo yung pagkakapatiran, yung sinasampalatayanan ng kapareho mo, ang pananampalataya, yun din ang sinasampalatayanan mo, pareho kayo nang ini-embrace dahil iniibig ninyo yung pagkakapatiran, pareho kayo nang ginagawa. Opo. Kaya tingnan mo yung mga umiibig sa pagkakapatiran, pareho nang ginagawa yon. Tama po. Sabihin nyo, ba't yung iba nakikinig din naman, pero naniniktik lang. Di hindi ka pareho ng ginagawa. Opo. Iba yung intensyon nila. Hindi ka pareho nga, hindi nga ka pareho ng ginagawa eh. Opo, kuya. Di ba? Opo. Dahil yun lang yung kanila namang iniintay, iba naman. Ang iniintay nung kapananampalataya, yung kanyang pakikinabangang mabuti. Ang iniintay ng hindi kapananampalataya, yung kanyang ipupuntos, di ba? Yung kanyang sisirain, yung kanyang, ganun lang yun eh. Yung kanyang itutwist na fact, ano? Paano ba, saan ba pwedeng magbago? Kahit na sa mga patotoo na, i-edit pa yan. Ganun lang naman eh. Mga natutunan kasi ng mga hindi talaga tuwid ang kaisipan. Merong ganun. Ano. Pero yung mga magkakapareho ng pananampalataya, kita mo oras ng pag-awit, ay kapananampalataya ka isa, kasamang aawit yon. Pati ka yun, umaawit din naman. Pero kung hindi ka pananampalataya, kahit umawit, hindi niya gagawin sa pananampalataya, di ka iba. Opo, kuya. Hindi naman mahirap yun, kapatid na Rodel, na Opo. kaya naintindihin. Kaya nga, kahit sa ating dyan, sa mga lugar ng pagkakatipon, nakalagay naman, hindi po kami tumatanggap ng abuloy sa hindi pa namin kapananampalataya. Edi kayo na ang bahalang mag-assess sa inyong mga sarili. Ngayon, yung mga hindi pa kapatid, talaga dahil hindi pa nababautismuhan, yan ang basic, kapatid na Rodel. Pinapaalam po natin sa mga bisita, hindi po tayo tumatanggap ng abuloy. At sa lahat ng hindi pa namin kapananampalataya, kahit na kayo pa, halimbawa, nagpabautismo at hindi naman kayo kapananampalataya, huwag kayong mag-aabuloy. Opo. Pag nag-abuloy kayo, hindi pala kayo kapananampalataya, hindi namin problema yon. Problema nyo yon. Opo. Basta yan ay iniaaral natin, sinasabi natin. Naintindihan mo ba, Brad Josel? Opo, kuya. Naligayaan ako doon. Hindi naman po kasi ko nagpabotismo. Meron ngang tik-tik hindi ba? Alam na po namin yun. Pero na-highlight naman yung ganun. Dahil mag-aabuloy maaari yan. Kaya lang, hindi naman po dahil sa pananampalataya at ginagawa niya sa pananampalataya yung pag-aabuloy niya. Hindi natin problema yun. Ayan na nga yung sign. Napaka naman yan. Kita naman ng lahat dahil nakalagay po yan sa harapan natin mga kapatid. Sa lahat ng lokal. Hindi tayo tumatanggap ng abuloy sa hindi pa namin kapananampalataya. Kaya bisita ka o kaya sabihin nagpabotismo na, nasa loob ka kamo. Kaso hindi ka pa rin naman kapananampalataya. Nagpabotismo ka lang. Walang iba dun sa mga umaawit. Sabi nga ni Kuya, umaawit nga. Hindi naman ginagawa sa pananampalataya. Ito pong ganitong pagkaunawa, Kuya, gusto ko lang pong sabihin, na ito parang ang simple pero hindi Dapat mas marunong kang makadiscern. Dito po ngayon sa itinuturo ngayon sa atin ng Diyos na hinihimay ni Kuya, hindi basta nakakita ka kumakanta, hindi basta nakakita ka nag-aabuloy, kapananampalataya mo na.
yung pinanggalingan natin na sinasabing magkakaisa tayo sa pananampalataya, kaya nga tayo magkakapatid sa pananampalataya, mas alam mo ngayon yung distinction yung identity natin bilang magkakapatid sa pananampalataya. Mas alam mong i-discern. Kasi may mga ganyan po Hindi ka magpapadala doon sa, kung kasama mong umaawit, dumadalo rin, o kaya ay nag-aabuloy din. Kapatid na nga sa pananampalataya. Yung ang ginagawa niya, hindi niya ginagawa sa pananampalataya. Magkaiba tayo ng pananampalataya, kahit masabi pang, nandoon naman yan miyembro nyo yan hindi. Hindi namin kapatid yan. Ganun po, kuya. Salamat sa Diyos. O tsaka kaya ngayon, sa ating pagkakatipon, tignan mo, halimbawa, kapananampalataya, sa pagod, halimbawa, nakakaramdam ng parang inaantok, pinaalalahanan ng kapatid. O kaya, parang, alam mo yon yung binibigyan siya ng pag-alalay, kung paano man paraan. Hindi ba gagalit yun Magpapasalamat yun kasi kapananampalataya. Di ba? At halimbawa, kagaya niyan, oras ng pakikinig, makikinig yun. Pagka halimbawang merong hindi nakikinig, alam mo, pagka pinaalalahanan na halimbawa, hindi pa nakakapakinig, kung nadidistract ng kung ano man distraction, pagka pinaalalahanan yun, kapatid na Josel, i-appreciate nun. Tingnan mo ngayon, yung lahat ng mga magkakaisang pananampalataya, taimtim na makikinig yan. Makikinig, di ba? Pagka hindi ka pananampalataya, malalaman mo yun. Meron yung sarili niyang discussion niya kung, o kaya lang, alam mo, kung tama ang pananampalataya ng kahit na sino, yun ang sinasabi ninyong dapat na gawin o eto ang naintindihan ninyo. Huwag niyong gawin dyan sa lugar namin. Naintindihan mo? Dahil ethics lang ang pag-uusapan, hindi pa yung katwiran ng pananampalataya, kapatid na Josel. Pag kami nagsasalita, pag hindi ka bastos, makikinig ka doon sa pagkakatipon kung saan ang layunin ay makinig sa nagsasalita. Di ba? Halimbawa ngayon, dyan, sa inyo kapatid na Josel, nandun dyan, oras ngayon ng pakikinig. Tama? Nakaupo kayo ngayon dyan. Yan. Kaya tingnan mo yung lahat ng mga kapatid na alam nila ang layon ba't sila nandyan, nakaupo sila, ngayon, oras ng pakikinig. Kaninang oras ng pag-awit, umaawit sila. Ngayon, oras ng pakikinig, dahil alam nila kung anong pagkakataong ito, ginagawa nila, tingnan mo, nakikinig. Pag nakakita ka ngayon nang hindi nila alam kung anong dapat gawin at sa halip na makinig ay hindi nakikinig, hindi nila alam ang dapat gawin. Ba't hindi nyo alam kung ano dapat gawin? Di ba, maiisip mo pa lang, Brad Josel, mahirap bang intindihin na oras ngayon ng pakikinig? Hindi po. Sabi mo mga po, kuya, kahit ethics lang ang pag-uusap hindi pa pananampalataya, no? Ba't ka sasabay sa nagsasalita at meron kang ibang discussion kung oras ng pakikinig? Ethics Yan. pa lang ang pag-uusap. Oo, kapatid na Josel. Ibig sabihin, sa oras ng, alam mong oras ito ng pakikinig, kabastusan, Brad Josel, yung hindi ang pakikinig ang ginagawa mo, kung hindi, meron kang sarili mong discussion at pakikipag-usap. Diba? Kahit halimbawa sabi mo, mabuti pa ngayong bisita, lalo na pag halimbawa bisita. Pag bisita, natural, alam mo, yung mga bisita, ganun ikaw, pumunta ka sa isang gathering, kapatid na Josel, oras ng halimbawa, meron ngayong nagsasalita at ang kailangan mo yung makinig. Hindi ba kabastusan yung ikaw ay mag-iingay, ikaw ay mag-uusap, kayo ay mag-uusap na hindi yun ang place. You have to go out. Tama o hindi, kapatid na Josel? Opo, kuya, tama po yun. O ngayon,
kung kayo'y kapananampalataya, pag naupo tayo diyan, ang oras ng pakikinig ay oras ng pakikinig. Kung hindi ninyo kayang makinig sa oras ng pakikinig, dahil may iba kayong kailangang gawin, wag muna kayo diyan. Naintindihan mo, kapatid na Josel? Opo naman po, Kuya. May Maliwanag po sa- nararapat at hindi nararapat. Amen. May panahon sa bawat panukala sa ilalim ng silong ng langit. Ngayon, kung ang gusto gumala, mamasyal, hindi yan ang lugar. Ma'am Brad Josel, ganun lang yun. Ba't natin pinag-uusapan? Brad Rodel, ba't ikaw ay naka-freeze? Ayun, naka-freeze dito sa akin si Brad Rodel Opo, itong isa, ito, ano yan. naman ang power namin, kuya. Ayan, itong kabila, pakitingnan mo lang itong, ayan, yung kausap ko kasi dito, kausap ko kasi ngayon ay monitor. Kasi mayroong mga bagay na dapat tayong naiintindihan, Brad Rodel, Brad Josel, pag pinag-uusapan yung nararapat, kaya ito nga yung ating dinidiscuss noong nakaraan. Naintindihan mo, Brad Rodel, na ang nararapat, ang batayan natin ng nararapat, kasi may iba-ibang ginagamit na batayan ang tao. Gaya halimbawa, sa Book of Ethics, batayan yan ng nararapat at hindi nararapat nung mga sumusunod sa halimbawa, Brad Rodel, tawag? Table manners, and etiquette. Yan. May table manners, may etiquette na sinusunod sila. Kaya sa harapan halimbawa noong pagkain, yan, may mga etiketa paano? Tutukod mo ba yung siko mo? Paano ba ang paghawak ng kobyertos? Paano ba ang paghigop ng soup? Yan, may batayan sila, saan ba papunta? Papasok ba yung kutsara? Palabas ba yung kutsara? Ganyan, kapatid? Andin ang una mong gagamitin? Anong tinidor ang gagamitin mo saan? Anong baso ang gagamitin mo saan? Sa tubig at saka sa hindi tubig? Yan, kapatid. May panuntunan sila. At yung mga sumusunod lang sa proper ethics, Brad Rodel, kung ethics ang pinag-uusapan, may Book of Etiquette. Ngayon, higit na mas mataas yung Ebanghelyo ni Kristo. Opo, kuya. Na yun naman, kung tayo ang ibig natin, Brother Rodel, na magawa yung kalooban ng Diyos. Na ang kalooban ng Diyos ay ang ating pagpapakabanal. Sabi ni Pablo sa 4:3 ng unang Tesalonika. Ang gagawin natin, ang gusto natin magawa, kalooban ng Diyos, sa makatwid ay ang ating pagpapakabanal, ang babatayan natin yung ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Yung utos ng Diyos na ating ikababanal. Dahil ang utos banal, ang utos ay matuwid at mabuti. Yan. Yun ang ikababanal natin. Di merong karapat dapat na gagawin tayo batay sa kautusan. At yun, ang atin ngayon, kapatid na Rodel, na ibig na magawa. At dahil ibig natin magawa yun, di ba kahit lagi nating pinag-uusapan yan, pinapaalala natin palagi, may mga bagay na dapat na sundin. Brad Rodel? Opo, kuya. Eto, basahin natin saglit ulit ang 6:2 ng Galacia. Ito ang sabi, kapatid na Josel, ikaw, sa 6:2 ng Galacia. Brad Josel, please. Opo. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Yan, kapatid na Josel, Brad Rodel. Sige nga. Ano ang ating pagtutulong-tulungan batay sa sinasabi ng isinulat ng apostol na si Pablo? Josel.
Ang sabi po, magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Yung pong pasanin natin, kuya. Pagtutulungan. At sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. So ano ang pagtutulong-tulungan natin? Yung pong kautusan ni Kristo. Kasi kaya tayo magtutulong-tulong sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Para ano, Brad Rodel? Para po matupad natin ang kautusan ni Kristo. So magtutulong-tulong tayo para Para matupad po natin ang kautusan ni Kristo. makatupad ng kautusan ni Kristo. Opo. Yun ang nararapat. Opo. Dahil, huwag nating kalilimutan, tinawag tayo sa pagpapakabanal. Kung ang ibig natin ay magawa ang kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ang inyong pagpapakabanal, yung utos banal, matuwid at mabuti. Magtutulong-tulong tayo para matupad natin yung utos, para tayo ay mabanal. Magtutulong-tulong tayo sa ikababanal. Tama po. Yun ang nararapat. No? Opo. Pagtutulong-tulungan natin yung ikababanal natin. Dahil yun ang kalooban ng Diyos, yung ating pagpapakabanal. Kaya nga, tinawag ang wika kayo, hindi sa ikarurumi. Di ba sabi niya doon sa 4:7 ng unang Tesalonika, sapagkat tayo tinawag ng Diyos, hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Kaya, kung tayo ay tinawag hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal, dapat magawa natin yung ikababanal natin. At yun naman ang kalooban ng Diyos, yung ating pagpapakabanal. At isang bagay na gagawin natin para magawa natin yung pagpapakabanal, magtulong-tulong tayo na makatupad ng utos na ikababanal natin. Kaya pagtutulong-tulungan natin yung ating pagpapakabanal. Opo. Iaayon natin doon sa bagay na nararapat nating gawin. Nararapat. Anong klaseng nararapat? Hindi nararapat ayon sa ethics ng tao. Diba? Pero, yun nga lang, ethics ng tao Pag may nagsasalita at oras ng pakikinig, dapat makinig. Ethics pa lang ng tao yun, ano? Opo. Pinag-uusapan. Kabastusan yung may nagsasalita, nagkukwentuhan kayo sa harapan ng nagsasalita. Opo. Diba? Ang tawag doon sa ethics, bastos. Tama po. Diba? No? Opo. Kapatid na Rodel. Pero hindi yun ang pagbabatayan mo, Brad Rodel. Hindi ang etiketa ng tao. Opo. Ang pagbabatayan natin, hindi yung nararapat sa tao. Opo. Bakit? Basa tayo, kapatid na Rodel. Ang sabi ng Biblia, 2:12 ng unang Tesalonika. Opo. Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Diyos. Paano tayo lalakad, kapatid na Rodel? Nang nararapat po sa Diyos. Kasi meron namang nararapat sa tao, pero hindi naman nararapat sa Diyos Opo. Di naman lahat ng nararapat sa tao, nararapat sa Diyos Opo. At hindi naman lahat ng nararapat sa Diyos para sa tao, nararapat para sa kanila Opo. Pero sino ba ang dapat na masunod? Hindi ba ang Diyos? Opo. Kaya kung tayo ang wika ay lalakad, dapat
magsisilakad tayo ng nararapat sa Diyos. Na ang batayan ng nararapat sa Diyos yung utos ng Diyos. Tama po. Kaya nga sinasabi, walang kabuluhan, sabi ng banal na kasulatan, ang pagsamba nila sa akin. Bakit? O, basa kapatid na Rodel, 7 ng Marcos at 7. Opo. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Tuloy. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Dapat ba yun? Lisanin mo yung utos ng Diyos? Paano ka makakalakad ng nararapat sa Diyos kung lilisanin mo ang utos ng Diyos at panghahawakan mo ang salit-saling sabi ng tao? Opo. Pagka sa salit-saling sabi ng tao, kapatid na Rodel, yun ang pagbabatayan natin, maaari kang malisya Opo. doon sa utos ng Diyos. Kaya nga wala anwikang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Sino? Yung nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao at lumisan dun sa utos ng Diyos na siyang ikababanal na layunin ng pagkakatawag sa atin. Para tayo naman ay mabanal, ang dapat sumunod sa utos ng Diyos. Kaya ang gagawin natin, hindi yung nararapat sa tao, kung hindi yung nararapat sa Diyos. At yung nararapat sa Diyos, yung gagawin mong nararapat sa Diyos, ganito lang kapatid na Rodel, no? Yung nararapat sa tao na nararapat sa Diyos, wala namang kontra. Ang nananaig sa'yo kasi, hindi dahil yun ang nararapat sa tao. Opo. Kung hindi, yun kasi ang nararapat sa Diyos. Tama po. Tindihan mo, Brother Rodel. Awa po ng Diyos. Opo. Magtutulong-tulong tayo. Saan tayo magtutulong-tulong? Sa pagtupad po ng kautusan ni Kristo, dun sa nararapat sa Diyos. Yon, kapatid na Rodel. Magtutulong-tulong tayo doon sa pagtutulong-tulong na nararapat sa Diyos. Opo. Naintindihan mo? Bakit? Kasi alam mo sa Biblia, eto, no? Ewan ko lang kung napapansin mo, pero ipapapansin ko lang sa iyo, kapatid na Rodel, na saglit, ano? Pakibasa mo yung 3 Juan, 1 at 6. Opo. Na siyang nangagpapatotoo ng iyong pag-ibig sa harapan ng iglesia, na iyong gagawan ng magaling kung iyong tutulungan sila ng nararapat sa Diyos. Ba, kapatid na Rodel, ano? Opo. Napansin mo ba yon? Ngayon lang po, kuya. Oo. Ay ano napansin mo, Brad Rodel? Sabi po dito, iyong gagawan ng magaling kung iyong tutulungan sila, hindi basta tutulungan. Tutulungan sila ng nararapat sa Diyos. Ayun. Opo. Anong mahirap ba intindihin yon, Brad Rodel? Ngayon pong pinapansin nyo, kuya, hindi basta tulong. Dapat yung nararapat sa Diyos, yun yung batayan para makita mo kung tama o mali, kulang o sapat. Yun po. Kasi kahit yung paglakad natin, dapat nararapat sa Diyos eh. Opo. Di ba? Edi, kung ikaw tutulong ka, Brad Rodel, una, magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Klaro eh. Sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Ano yung pagtutulong-tulungan? Yung pagtupad. Opo.
Yun ang intensyon para tayo, ba't tayo magtutulong-tulong ng pagdadala ng pasanin ng isa't isa para matupad yung kautusan ni Kristo. Kasi, huwag mong kalilimutan, maaaring tulungan kita ng pasanin mo, pero hindi para matupad yung kautusan ni Kristo. Dahil halimbawa, may pasanin ka, huwag mong kalilimutan, yung kasalanan, pasanin din yun eh. Oo nga po, kuya. Naintindihan mo? Opo. Eh kung halimbawa, doon kita tinulungan sa paggawa mo ng kasalanan, eh di ba, sabi 12:1 ng Ebreo, Brother Rodel, basa tayo. Opo. Kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. O, kita mo? Eh di yung pagkakasalang pumipigil sa'yo, pasan din yun eh. Opo, kuya. Eh ba't naman kita doon tutulungan? Opo. Ba't naman ako magiging accessory para ka gumawa ng kasalanan? Opo. O, ano ibig sabihin? Pag doon kita tinulungan, eh hindi kita tinutulungan makasunod sa utos ng Diyos. Man na pa, tinutulungan kitang gumawa ng labag sa utos ng Diyos. Opo. Eh, is that possible? Na ang isang tao'y tulungan para gumawa ng labag sa batas? O di ba kaya nga merong nagiging kaso ng accessory siya to the crime eh? Opo. Nag-assist siya para gumawa ng krimen ng isang tao. Eh dun ka ba dapat na tumulong ngayon? Tumulong ka para ang tao'y gumawa ng labag sa utos ng Diyos? Hindi po. Eh ano ba ang sabi? O isang bagay pa. Ito, basahin natin, Brother Rodel. Opo. 1:10 ng Kolosas. Opo. Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon. Oo, kita mo. Eh paano lalakad? Nararapat po sa Panginoon. O paano yung nararapat sa Panginoon? Sa buong ikalulugod niya. Eh di yung nararapat na lakad sa Panginoon, ikalulugod ng Diyos. Eh malulugod ba ang Diyos kung halimbawa lumalabag ka sa utos niya? Hindi po. Ikalulugod ba ng Diyos yun? Hindi. O tapos ngayon tutulungan mo sa paggawa ng isang bagay na hindi naman ikalulugod ng Diyos. O, paano ngayon? Magsilakad ng, himayin natin pa, ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya. Eh di yung nararapat sa Panginoon, ikalulugod niya yun. At magsipamunga sa bawat gawang mabuti. O edi yung nararapat sa Panginoon, ikinalulugod ng Diyos yun, at nagbubunga yun ng gawang mabuti. Opo. Para alam mo kung nararapat ba sa Panginoon yung paglakad mo, abay nagbubunga ng gawang mabuti yun, at ikinalulugod ng Diyos yun. At magsilago sa kaalaman ng Diyos. O bakit kapatid na Rodel, yung paglakad ng nararapat sa Panginoon, ikinalulugod niya at nagbubunga ng gawang mabuti. Liwanag naman 2:10 ng Efeso, kapatid na Rodel, basahin natin ulit. Opo. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ayan, kapatid na Rodel. Yung pala inihanda ng Diyos para lakaran mo Opo. Yung mabubuting gawa Kaya kapag ka ikaw gagawa o lalakad ka ng nararapat sa Panginoon, hindi mo pwedeng sabihin na lumalakad ka ng nararapat sa Panginoon na nandun ka sa masasamang gawa. Opo. Bakit? Hindi naman yun na inihanda niya para lakaran mo Oh. Paanong nararapat ngayon sa Panginoon?
O Opo. naintindihan mo? Opo. O, paano tutulungan mo? Tutulungan mo ng nararapat sa Diyos. Oh, kita mo. Oh. Kaya alam mo, ano ang sabi? Ikalawang kronika, kapatid na Rodel, basa 19:2. Opo. At si Jehu na anak ni Hanani na tagakita ay lumabas na sinalubong siya. At sinabi sa Haring Hosafat, tutulungan mo ba ang mga masama at mamahalin yaong mga napopoot sa Panginoon? Dahil sa bagay na ito, ay kapootan ang sasa iyo na mula sa harap ng Panginoon. O edi hindi kaluguran, Hindi po. hindi ka kalulugdan ng Diyos. Bakit? Aba, ang tinulungan mo yung masama para ma-execute yung kasamaan. Opo. O, naging accessory ka to the crime. Tutulungan mo ba yung, magtutulong-tulong tayo, tutulong tayo ng nararapat sa Diyos. Ano yung nararapat sa Diyos? Dapat makalakad ka doon sa nakalulugod at inihanda ng Diyos na dapat mong lakaran. Pero pag ang tutulungan mo para gumawa ng masama at gumawa ng labag sa utos ng Diyos, paano magiging kalugod-lugod sa Diyos yun? At yun ba ang pagtulong na nararapat sa Diyos? Hindi po. Kaya kahit sa pagtulong, kapatid na Rodel, tutulong tayo ng nararapat sa Diyos. Opo. Pero kung tutulong ka para lumabag sa utos ng Diyos, bakit ba sa panahon ng pagkakatipon na dapat ka makinig nakikipagkwento ka, tinutulungan ko lang naman, tinutulungan mo. Paano mo tinutulungan? Lumabag sa utos. Opo. Sana meron kang natututunan, kapatid na Rodel. Awa po ng Panginoon, Kuya. Napakaganda ng mga bagay na ito na atin pong natututunan para ma-correct yung atin pong mga paglakad. Talaga pong mayroong nararapat, mga kapatid. Nararapat na pamumuhay, nararapat na paglakad, nararapat pati pagtulong. Talagang yun ang ating dapat gawin at ang atin pong batayan yun pong aral ng Ebanghelyo na naglalaman ng utos ng ating Panginoong Hesukristo. Yun pong ating standard na susundin. Talaga pong totoo yun Merong mga book of ethics na tinuturo ang tao. Meron pang kahit sa table, may table manners na sinasabi dun sa talagang mga masiselang kainan, mga kapatid. Kaya pag di ka marunong doon, medyo ma-out of place ka. Pero hindi po yun ang ating batayan ng nararapat tinatanggap natin pagka nararapat siya sa ethics ng tao, nararapat din sa ethics ng Diyos, ang ating paring batayan, kaya natin tinatanggap yung sa tao kasi ayon yun doon sa nararapat sa Diyos. Walang lalabagin, ano? Walang lalabagin dun sa utos ng Diyos. Opo. Kaya natin siya tatanggapin. Hindi dahil umaayon tayo doon kasi kumpormi tayo o ano pa man ang dahilan o kaya sinasabi nating tama yung sa Diyos kasi umaayon siya doon sa ethics ng tao. Hindi. Ang ating batayan yung sa Diyos. Doon tayo nanggagaling. Nararapat yung sa tao na ginagamit nila kung hindi lumalabag yon sa batas ng Diyos. So doon tayo sa nararapat sa Diyos, mga kapatid. Maraming mga punto tayong dapat i-consider, mga kapatid. Halimbawa, ngayon, ginagawa natin ito. Pagkakatipon, nagkakatipon tayo. Ano po ba ang nararapat pagka nagkakatipon tayo, mga kapatid? Ano po? Ang isang nararapat pag nagkakatipon tayo, sa pagkakatipon, nag-aaral tayo po ng salita ng Diyos. Meron pong magsasalita. Yung hindi magsasalita, ano po ang nararapat gawin nun? Tayo po ay makinig, mga kapatid, kasi sinasabi sa Biblia, merong panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Panukala sa silong ng langit. May panahon ng pagtahimik, may panahon ng pakikinig.
Sa panahon ng pag-aaral ng salita ng Diyos, yung nararapat magsalita, dapat po yun magsalita. Pero yung nararapat makinig, dapat pong makinig yon. At kahit naman po, doon pa lang sa ethics po ng tao talaga, pagka may nagsasalita, isang gathering, isang pagkakatipon, na imbitahan ka, pumunta ka, kung marunong ka pong umintindi at gumalang, pagka may nagsasalita, tumahimik ka. Ano po? Pero pagka kahit na inimbitahan ka lang, may nagsasalita na, daldal ka pa ng daldal, tapos nasa harapan ka pa, ang tawag po doon, kahit sino tanungin nyo, kabastusan po talaga yon. Mga kapatid, bastos ka, wala kang galang. Pag may nagsasalita nasa isang gathering ka hindi bali sana kung yan ay huntahan ng mga chismosa ang pinuntahan mo, sabay-sabay nagsasalita, nasa sa inyo yon. Pero kung maayos pong pagkakatipon ng pinuntahan mo, lalo na salita ng Diyos ang binabasa, salita ng Diyos ang ating pinag-aaralan, sasabay ka ng discussion mo pong sarili, talaga pong kabastusan yon, mga kapatid. Hindi po yon nararapat ayon sa Ebanghelyo, ayon po sa salita ng Diyos. Kasi merong panahon, dapat tumatahimik ka para makapakinig ka. Hindi pwedeng paano kang makikinig kung sinasabayan mo ng daldal. Kaya mahirap yon, mga kapatid. Yung dumadalo ng pagkakatipong habang nagsasalita, ang tagapagsalita, may dumadaldal. Yung daldal ng daldal at yung nadadaldalan nun, pagkatapos ng pagkakatipon, walang naintindihan yon. Kaya hindi tumitibay sa pananampalataya. Paano? Pero hindi mo yun gagawin lang on the basis ng ethics. Although it agrees. Di ba kapatid na Opo, kuya. Opo. Rodel, ano? Dahil ethics man ng tao, nagsasabi ng hindi dapat yon. Kabastusan yon. Pero hindi yun ang batayan mo Hindi yung etiketa ng tao. Ang batayan mo, yung nararapat sa Diyos. O sige, tuloy mo. Opo, kuya. Yun po, Kaya talagang may nararapat at meron pong hindi nararapat. At ang lagi nating batayan, yung nararapat po sa Diyos, mga kapatid. Yung paglakad natin. Paano ba tayong lalakad? Lalakad tayo ng nararapat sa Panginoon. Paano ba yung paglakad ng nararapat sa Panginoon? Yung paglakad na nararapat sa Panginoon, yung nakapagpapalugod sa Panginoon na paglakad, na nagre-resulta ng mabubuting gawa. Bakit ganon? Kasi ang inihanda ng Diyos na lakaran po natin, alam na natin yon. Sabi sa 2:10 ng Efeso, tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. May inihanda ang Diyos na dapat tayong lakaran, yung mabubuting gawa. Paano ngayon ang paglakad ng nararapat sa Panginoon? Di yung paglakad doon sa daan na kanyang inihanda, na yun nga yung mabubuting gawa, yun yung paglakad na nakalulugod sa Panginoon. Nasa Biblia, magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Bakit tayo magtutulong-tulong sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa? Mga kapatid, sa ano pong intensyon? Para matupad natin ang kautusan ni Kristo. Kaya, ang talagang lundo, bakit tayo magtutulong-tulong? Ano ang ating pagtutulong-tulungan? Ang pagtutulong-tulungan po natin yung pagtupad natin ng kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi yung pagtupad natin ng kautusan ng Panginoong Hesukristo, yun po yung ating ikababanal. Kasi hindi tayo tinawag ng Diyos sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Di dapat ang masumpungan sa atin yung pagpapakabanal. Paano tayong mababanal? Ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Yung pagsunod po natin sa utos, yun po ang ating ikababanal. Magtutulong-tulong tayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Sa anong intensyon? Sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo na ating ikababanal. So saan tayo magtutulong-tulong? Magtutulong-tulong po tayo doon sa ating ikababanal. Kaya
kung tutulungan mo ako sa aking pasan, tutulungan kita sa aking pasan, saang intensyon? Sa intensyong tayo po ay mabanal. Kaya, saang pasan kita tutulungan? Di ba? Hindi lahat ng pasan dapat makikipasan ka Kasi nakita po natin sa Biblia, sa Hebreo 12:1, yung pagkakasala po, pasan yun Pamigil yun Ayun itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. So yung kasalanan, isang pasan yun. Yun dun ba kita tutulungan? Pag dun kita tinulungan, magiging accessory pa ako dyan sa krimen na ginagawa mo at hindi yan papunta doon sa ikababanal natin o ikatutupad nating sama-sama ng utos ng Panginoong Hesukristo. At masama yun. Sabi doon sa binasa kanina, sa kronika, mga kapatid, tutulungan mo ba, Anwika, ang mga masama? At mamahalin yung mga napopoot sa Panginoon? Napopoot sa Panginoon Masamang tao gagawa ng masama, tutulungan mo para magawa niya yung masama? Para mai-execute niya yung kanyang pagkapuot sa Panginoon? Doon mo ba, tutulong ka ba sa mga ganon? Pag ginawa mo yon, dahil sa bagay na ito, kapootan ang sasa iyo na mula sa harap ng Panginoon. So hindi kaluguran ng Panginoon ang sasa iyo, kundi kapootan. Pagka doon ka makikipasan, gagawa ng masama tapos susuportahan mo pa, tutulungan mo pa, hindi ka doon dapat makipasan. Kaya pati sa pakikipagtulungan sa pasan, dapat alam natin ang intensyon. Lalabag sa utos, Brad Rodel, lalabag sa utos, tutulungan mo lumabag. Paano yun? Di ba? Masama po yun. Oo, sige, tuloy mo. Opo. Di na mangyayari. Masama po yun, mga kapatid. Kasi may pagtulong pala, pati sa pagtulong, hindi basta pagtulong. Ang ganda ng puntong binasa kanina, doon sa Juan, na siyang nangagpapatotoo ng iyong pag-ibig sa harapan ng iglesia, na iyong gagawan ng magaling kung iyong tutulungan sila ng nararapat sa Diyos. So meron pong pagtulong ng nararapat sa Diyos. Ano pa rin ang batayan mo ng pagtulong ng nararapat sa Diyos? Ang pagtulong ng nararapat sa Diyos, yung nararapat sa Ebanghelyo, nararapat sa utos ng Diyos. Kasi pagka hindi sa utos ng Diyos, ang pagbabatayan mo, walang kwenta Pagka doon ka lang sa batayan ng tao, doon ka lang magbabatay, walang kwenta yun sa harap ng Diyos. Hindi yun ang nararapat sa Diyos Kaya sabi ni Kristo, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Sumasamba rin pero walang kabuluhan. Bakit? Nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos, inyong pinanghahawakan ng salit-saling sabi ng mga tao. Sabi ni ganito, sabi ni ganon, hindi naman sinabi ng Diyos. Wala pong kwenta yon, mga kapatid, sa harapan ng Diyos. Ang dapat nating maging batayan sa lahat ng gagawin, pag ang pag-uusap ano ba ang nararapat, pati sa pagtulong, dapat yun pong nararapat sa Diyos, mga kapatid. Hindi nararapat sa Diyos, natutulong ka pa doon sa alam mo nang lalabag aapoyo ka pa doon. Hindi po. Dapat kung tutulong tayo sa pasan ng isa't isa, sa intensyong matulungan natin ang isa't isa sa pagtupad sa kautusan ni Kristo para doon po sa sama-sama nating ikababanal. Doon po tayo magtutulong-tulong. Kaya may nararapat, meron pong hindi nararapat. Sa bawat okasyon, sa bawat pagkakataon, merong laging dapat tayong tinitingnang ano ba ang nararapat. At ang laging batayan dapat, ang Ebanghelyo, ang utos ng Diyos. Yun po, Kuya. Kaya nga, ang sabi ni Pablo dun sa Efeso 4:24, kapatid na Rodel, At kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos. ayon sa ano? Ayon po sa Diyos. Hindi. ang pagkatao ibibihis natin, ayon sa Diyos. Amen. Nilalang sa katwiran, sa kabanalan ng katotohanan.
O edi hindi ang ibibihis natin pagkataong labag sa Diyos. Opo. Dapat nakabihis tayo ng pagkataong ayon sa Diyos. Hindi mo naman pwedeng sabihin, kapatid na Rodel, na ayon sa Diyos, yung labag sa utos ng Diyos. Ay, opo. Edi, kaya nga, tutulungan mo ng nararapat sa Diyos. Edi, hindi mo tutulungan para lumabag sa Diyos o gumawa ng laban sa utos ng Diyos. Opo. Bakit? Magtutulong-tulong tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa para makatupad sa kautusan. O hindi para lumabag sa utos. Diba? Opo. Hindi tayo magtutulong-tulong. Pag tutulungan mo para, biruin mo, tutulong ka para pumatay. Masama yun. Opo. Kahit nga batas lang ng tao, magiging accessory ka to the crime. Opo. Diba? Kaya napakahalagang sa tuwina, meron po tayong awareness noong ano ba ang aral talaga ng Ebanghelyo? No? Ano ba yung nararapat sa Diyos na gagawin natin? Guided po tayo, mga kapatid, noong aral ng Diyos, utos ng ating Panginoong Hesukristo, para makalakad tayo ng nararapat sa Diyos. Para ang ating pagkatao ay makapagbihis ng bihis na ayon sa Diyos. Magbihis tayo ng bagong pagkatao. Anong klaseng pagkatao? Yung pagkataong ayon sa Diyos. At yung pagkataong ayon sa Diyos, pagkataong ayon sa Kanyang kautusan. Ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Doon natin ilalapat ang ating pamumuhay, ang ating pagkatao. Kung paano tayo magdadala ng ating mga sarili, hindi naman po masama yung magiging resulta. Dahil kung lalakad tayo ng nararapat sa Diyos, magiging kalugod-lugod tayo sa Kanya. At ang magiging resulta nun, mabuting gawa. Dahil yung lumalakad ng nararapat sa Panginoon, nakalulugod yun sa Panginoon. At nagbubunga yun ng mabuting gawa. Dahil lumalakad doon sa daan na dapat lakaran na inihanda ng Diyos para lakaran natin kung ibig nating maging karapat-dapat sa Diyos. Ibig natin na makalakad ng nararapat sa Diyos. Sana po, naiintindihan natin palagi ang ating higit na dapat na pagtulong-tulungan ng mga magkakapatid, yung tayo po ay makasunod sa utos. Magtutulong-tulong tayo na tayo ay mabanal. No? Pagtutulong-tulungan natin yon. Anumang bagay na ikababanal nating mga magkakapatid, pagtulong-tulungan po natin. Halimbawa, yung kapatid may nakakalimutan, o edi paalalahanan natin. Dahil pag tinulungan natin siya sa pamamagitan ng pagpapaalaala sa kanya, ikababanal niya yon. Dahil pinaalaala natin yung mga aral na dapat nating masunod at dapat nating magawa. Yan muna po siguro sa bahaging ito, mga kapatid. Sana ay mayroon tayo pong laging mataglay sa ating mga puso na guide sa ating mga paggawa ayon sa aral at katwiran ng Diyos na makalulugod sa Diyos at ikababanal ng bawat isa sa atin. Mananatili pa rin po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po tayong sama-sama, mga kapatid, na umusal ng pasasalamat sa Diyos. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat,
Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, salamat po, Ama, sa bawat butil ng katotohanang amin pong napagsasalu-saluhan. Lagi kaming mayroong mga karunungang nababaon sa amin pong pagkakatipon upang aming maisimpan sa aming mga puso. Magamit po namin sa aming mga pagpapatuloy ng masigla at maligayang paglilingkod na amin pong isinasakabuhayan. Sana po, Ama, laging matimo ng malalim sa aming mga puso. Matupad po naming mga magkakapatid ang pag-iibigan at pag-aalalayan. Salamat po, pinagkalooban mo kami ng mga kapatid na kamalasakit at katuwang, nagpapaalaala sa amin kung kami ay nagkakabisala at nagkukulang, upang sama-sama po naming mapagpatuluyan ang katwirang amin pong sinampalatayanan. Sana po kaming lahat ay makatagpos at makapagpatuloy sa gitna ng maraming mga kahahadlangan, mga pang-uupat ng aming mga kaaway upang kami ay mapigilan sa paglilingkod sa iyo. Nagtitiwala po kami, naririyang ka, Ama, na laging nakaalalay sa amin. Sana po ipahintulot mo, mapagtagumpayan po naming lahat ng mga magkakapatid ang takbuhing inilagay mo po sa aming mga unahan. Lagi mo nawa kaming pagpaumanhinan sa aming mga pagkukulang at linisin ang karumihan ng aming mga puso. Sa iyo pong kamay, aming inilalagak, Ama, ang lahat ng aming mga kabalisahan, aming mga kamangmangan at mga kahinaan. Bahala ka na pong laging umabot sa aming mga abang kaliitan. At sana po magpagaling ka rin naman ng karamdaman ng aming lupang katawan, kaluluwa at espiritu. Laging maghari at manatili ang pagnanasa sa aming mga pusong kami maging karapat-dapat sa pangako mo pong buhay na walang hanggan. Pakialaala mo po ang aming mga sambahayan. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. At ngayon, mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig at basbas ng Diyos Amang sumasamangalangit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Kanyang banal na Espiritu mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak, magpakailan-kailan paman.